Lakas ng ulan, dinig ba dyan, guys? Angel, malakas Hindi. ulan dyan. Hindi naririnig. Ano bro, ang mga uncle, moody po yung ulan dito bro. Ano, parang babae, moody po. Oo nga, no? Miyat-miyat. Maghapon din, may bagyo kasi. Boy, bagyo-bagyo. Ay, sabi ni Uncle Kislap, totoo yan. Walang makain na kapilya. Hindi, totoo yun ha. Minsan, kakainin na lang yata. Pangabuloy pa, no? Gabi. Maganda naman yung banner natin Kamusta sa mga naghihikahos na tsambahan na kumain? Kamusta? Kamusta sa inyo? Buloy pa more. Ayun, no? Si Uncle Pabs. Uncle Pabs. Good afternoon po. Gusto na po. Okay lang, Uncle. Hello po, brother pa. Hello bro. Hello bro, programmer, kamusta? Ay naman bro. By the way, good news lang. Ay, spread ko Hey. lang. Sige. Yung kasama ko kasing Pentecostal Christian rin. Ngayon, nagpabaptize na talaga siya sa Catholic. Ayun, no? Ayun, congratulations. Actually, dalawa kami kasing nagre-research about Ayun, sa Catholic. Dalawa kami mismo. Ang galing mo, Kasabay Uncle. ko Kasabay kami, magkasabay talaga kami nag-research. Ayun. Tapos na-find out namin na the Catholic Church. Ayun. Bumalik kami. Congrats. Yung isang brother Thank you. Yung isang Ayun. brother, pinanganak talaga siyang Pentecostal Protestant. Ayun, no? Tapos, Galing mo, Uncle Pabs. nahihirapan daw siya mag-decide. Oh. Yun lang. Ako kasi dating Catholic. Tapos nag-Pentecostal. Tapos mag-Catholic ulit. Yun. Yun. Ang galing. Anong pakiramdam, guys, pagka nakakabalik kayo sa Catholic? Kunyari, anong pakiramdam na nalaman nyo na totoo yung Catholic? Parang bro, parang binuhusan kami ng malamig na tubig na mayroon pala talaga kami pagkakamali. Nag-invite sa Parang ganda ng pakiramdam. Ganun. Ay, ito. Parang Ito hindi naman kami na-scam, pero yung parang isip namin na niloko kami. Parang ganun. Kasi mayroon talaga silang teachings na when it comes to this na pag-pray ang Israel, tapos yung teachings nila about sa rapture, tapos yung teachings nila na pag nawala yung Israel ay dadating na ang Messiah. May mga ganun na teachings, pero ilang beses kasing rin ang Israel. Boy Yun yung letra. mga Boy letra teachings. is God mahina. Ano yan, pinagsama mo si Sikat sa pambira. Pambira naman, Uncle Boy Letra. Ito si Koiko pala, parang familiar design si Brother Koiko. Grabe, nahinginig ako ngayon, tol. Ang lamig. Ang lamig. Oo. Ay, grabe. Koiko, mag-open mic ka, Brother Koiko. Parang Catholic. Catholic ka, bro? Muslim po ako. Oo. Ito nga yun. Nakausap na kita dati, di ba? Tol? Opo. Oo, naalala ko na. Sige. Usap ko yun, Uncle Nas. Naginginig ako, tol. Lamig. Ayun, Kanina paghapon na kasi ulan ng ulan. Ganda, malamig. So, mainit. Mga kapatid, baba muna ako. Salamat. Ay, God bless sige, you all. Uncle, thank you sa Sige, tol. gandang balita mo, Opo. Ako magpapakonfirmation pa lang naman ako. Yan na lang daw ang sa akin. Kasi nabaptize naman daw ako tapos parang i-renounce ko. I-renounce ko lang yung yung nakausap ko kasi. Pero busy kasi ako. Busy ko sa family. Pero hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Pinupursige Looking ko talaga forward, kapag- Uncle. We're looking forward, Thank you. Kaya nagbago na rin ako ng Bible ngayon. Catholic Bible na ngayon binabasa ko. Yun. Much better yun. Salamat po. Salamat, Uncle. Salamat. So, ang dami tayong mga kaibigan dito.
Si Brother Kaiko, anong religion mo, bro? Brother Kaiko? Bakit po? Bakit po? Um, kasi nasa religious platform tayo, bro. Kaya tinatanong ko anong religion mo, bro. Islam po. Ayos lang pala itong mga kaibigan natin, no? Pwede ba magtanong, bro? Pwede naman. Pwede. Ang Kristo ba ng nasa Bible at Kristo na nasa Quran, iisa lang, bro? Opo, isa lang po. Isa lang. So, nung tinawag ba ng Kristo ng Bible na Ama si Allah, nagkasala ba ang Kristo ng Biblia? Dahil tinawag niyang Ama ang Allah. Pakiulit po ang tanong. Nung tinawag ni Kristo ng Biblia na Ama ang Allah, nagkasala ba yung Kristo na nasa Biblia? Hindi po. Ay, hindi nagkasala. Hindi nagkasala ang Kristo ng Biblia. Sige po, pakisagot na lang yung tanong mo. Makikinig po ako. Tatanungin ko na lang sarili ko. I-explain na lang po. Explains. Ayan, si Uncle Boy na lang mag-explains. Ano, tol, nanginginig ako ngayon, tol. Actually, sa totoo lang, ang lamig ngayon. Nakakumot na nga ako eh. So, sige lang. Eto si Gomez. Gomez, anong religion mo, Brother Gomez? Katoliko po ako pero may balak po ako umalis sa Katoliko. May Okay. wala ko man. Ay, so, maganda yan, Uncle. Nagplaplan to. Maganda yan, nagpaplano ka. Oo, At, plano mo sa buhay. Yes. Darating ang Pero panahon. actually matagal na po. Brother Gomez, darating ang panahon, maghihikahos ka na rin kumain, no? Yes, ka na. Oo. Anong hikahos? Saan ba What do you nagpaplano mean? lumipat? Ano bang kulto yan? Evangelist, J12 born again. J12 born again. J12, parang ano yan parang online scatter. Parang K-pop Online yun. scatter eh. Parang K-pop naman yung pandinig ko. Bakit paano? J12. Teka muna po. Ano sabi ng online scatter? Tunog online scatter, J12 eh. Parang Jack tapos 12, parang lucky. Mga ganun. Pero yung pinag-usapan natin is about naman sa religion, hindi naman po about sa sugal. Ay, ba't kasi ganun yung name J12? So Acronym. it means Code siya. so it Code. means Anong it means? Ano it means? Hindi mo tanong kay host. Ano yung it Pwede, means? Kasi pwede. acronym siya na code. Parang code ba? Di ba ganyan yung mga online Uncle Boy, may tanong daw sa'yo, Uncle Boy. Ito, may tanong si Jake. May ingay si ano? Ano ba yung may ingay na yun? Sa'yo ba yun, Gomez, bro? Kay Gomez, baba. Ikaw, Uncle Joe, Gomez. Takit na tenga. Ito, si Jake, Brother Jake, pakilala ka muna, Brother Jake, anong religion mo, bro? Ako po si Jake. Ikaw po si Jake. Anong religion? Religion. Katolik po ako. Ayun. Yun. Baka nagplaplano ka rin ha? Umalis ha? Hindi naman. Nagtatanong lang ako kasi ano bang religion to? Catholic kami, bro. Catholic. Si Katolik. Brother Gomez, gusto ko rin sana makausap. Bro, wag ka bababa, Gomez, bro ha? Kasi, curious. Catholic kami, bro. Catholic kami. Hindi kami taga-ibang church, bro. Okay po. Ano Gusto ko lang yung po sa Catholic religion. sige, tol. Kay Jake pala yung may tugtog, tol. Hindi pala kay Gomez. Sige, tol. Tanong mo na para... Sa bahay kasi nagpa-music yung mga anak ko dito eh. Hindi, okay lang, tol. Tanong ka, tapos mag-mute ka na lang ulit. Kala ko tuloy kay Gomez. Kaso Sige po. maingay mag-up ako pag uwi. Maingay din kay Gomez. Pares pala. Sige, tol. Magtanong ka na, tas
Sagutin namin yan, tol, para sa'yo. Sige. Catholic ka naman eh. Ah. Sige, tol, tanong. Yung tanong ko, di ba sa Katoliko, hindi naman natin sinisimba yung rebulto kasi yun nga, Tama. nilirespeto natin yun. Yes, tama, syempre, nire-respeto. Pero sa akin lang, hindi ko kasi yung nakuha yung, may tawag doon eh, yung tatlong, ano nga ba yun? Trinity. Ano ba? Hindi. Yung sa mga larawan ba, mula sa mga santo hanggang kay Birhen Maria, may tawag doon eh. Hanggang sa Kristo. Sacred image. Apo. Alright, sige. Rebulto. Sige. Ano? Teka, Uncle, bago mo sagutin, welcome muna natin si Fiona. Welcome, Fiona. Tol, mag-share lang ako saglit. Angel Jake, sige huwag ka lang. nagbababa. Ay, dalawang Jake na to. Pagpalang Dalawang check pala oh. Oh, share lang ako saglit, tol. Mga tol, Uncle. Share lang ako Sige, saglit. Uncle. May bisita tayo si Fiona. Mapagpalang araw, Sister Fiona. Ano pong religion niyo po? religion. Opo. Religion ba yun? I'm a believers of Jesus Christ. Ano po? I'm believing of Jesus Christ. Naniniwala ko ako na si Heso Kristo yung Panginoon ko. Pero, Opo. kasi parang, sorry po pero para sa akin kasi mali po kasi yung religion niyo. Mali rin. Isa belong po sa po. Bible yun. Belong po ako sa congregation po namin is EG po. Pero po, naniniwala po ako na si Heso Kristo yung Panginoon ko. Apo, tanong ko lang po, saan po sa Bible yun? Kasi Bible alone po kayo, no? Biblia lang. Saan po natin mabasa ang religion ay mali? Saan po mabasa yan? May talata po ba tayo, sister? Hindi, Wala. sorry po Hindi po kasi ako yung tipong alam na alam talaga yung yung Apo. lahat ng Pero kasi alam di niyo, ko naman sister, pinag-aaralan. niyo po, mapalad po kayo dahil nandito po kayo sa platform Yun kung na naman saan. yung pangalan niya, no? Sino ba? So, mapalad po kayo kasi nandito po kayo sa platform kung saan maintindihan nyo yung dating maling itinuro sa inyo, ngayon maitatama nyo na. For example, yung salitang religion, no, iyan po ay hindi nyo po naintindihan, no, na ayon sa Biblia, meron dalisay na relihiyon. Hindi po sinabing mali ang relihiyon. Ang relihiyon ay dalisay. Alam niyo po ba? Sige lang po, magsalita lang Ayun. po, makikinig lang ako. Ito po sabi, babasahin ko, sister, makinig po kayo maigi no? Ang dalisay at walang dungis na pagsamba o relihiyon, nakalagay, no? Ay sa Santiago, sa harapan ng Diyos at Ama ay ito, dalawin ng mga ulila at ang mga babaeng balo, no? Sa kanilang kapighatian at ingatan ng sarili na walang dungis na mula sa sanlibutan. May dalisay na relihiyon pala, sister. Hindi pala siya maling relihiyon. No? What do you mean dalisay? Pwede po paka-explain. Malinis. Ano po? Pag sinabing dalisay, malinis. Also, it means po, brother. So, wala po It means tayong po, Bible brother, verse, naniniwala po kayo. Wait lang po. Naniniwala po kayo na merong church na dalisay. Yun po Ay, ba meron yung po. pinanindigan niyo po? Kaya nga, sister, nakalagay naman sa No. Biblia. Not unless, sister, wait lang po. Biblical po yung binasa ko. Yung sinabi niyo po, wala sa Biblia. Saan po kami maniniwala? Yung nasa Biblia o yung wala sa Biblia? Ako Oo nga, po, sister, ako huwag po, kayong as magsabi a- ng wala sa Biblia, Ako sister. po, Oo nga, as sister, I'm a huwag child kayong of magsabi God, ng wait mga lang. mga Hindi, wala sa wait lang Biblia. po. Oo Wait nga, lang po, sister, wait huwag lang kayong po. magsabi ng... Ano po yung Pardon. pinaglalaban niyo po? Yun Hindi, po wag ba po yung kayo magsabi ng pinaglalaban wala niyo? sa Biblia. Yun yung pinaglalaban namin, sister. Huwag kayong magsabi wala sa Oo. Bible. Gusto niyo po maniwala kami sa iyo, hindi po biblical yung mga sinasabi mo, sister. Yung sinasabi namin biblical, tas galit kayo. Nakasulat sa Biblia yung sinasabi namin.
Oo nga naman, sister. Ba't kayo galit-galit ba kayo sa Biblia, sister? Judgmental ba kayo? Ginya-judge nyo kami dahil nagbabasa kami ng Bible. Ano ba yung pinaglalaban mo, sister? Ay bakit nagagalit ka sa amin pag nagbabasa kami ng Bible po? Oo. Kasi sa tutuusin lang, guys, no? Kahit yung mga oral apostolic tradition namin, yung mga deposit of faith namin na oral, biblical pa rin eh. Sa totoo lang. Kaya hindi talaga kami magsabi ng ano, talaga wala sa Bible talaga. Kunyari, nagbasa ako dito, Catholic Church. Kunyari, pagbabasa ako ng Catholic Church dito, sample ha, tingnan ko ang mga, ano pa kayo sa Bible, tawag dito, naniniwala pa ba kayo sa Biblia, guys? Taas nga ng kamay ng naniniwala pa ba kayo sa Biblia? Taas nga kamay. Sino naniniwala pa dito sa Biblia? O Acts 9:31. O Greek. Tingnan ko kung maniwala kayo ha. Dapat, para sa ikaliligtas natin, paniwalaan nyo talaga to. Basahin ko. Hemenion, Ecclesias, Catholes, Lodeas, kay Galatias, kay Samarias. Ayan o. Naniniwala ba kayo dyan na may Catholic Church sa Bible? Nakasulat. Sa Greek? Sinong hindi naniniwala sa Bible dito? Ayan. So, Ate Fiona, Ganun. nakamute po kayo, Sister Fiona. Nag-mute po sa akin, hindi po ako nag-mute. Huwag nyo naman i-mute. Judgmental talaga. Minute So, kasi ganito. si ate. Nag-uusap lang naman tayo dito. Ako nakikinig lang ako kasi ako hindi Pero ako ganito po. mapanghusga. Ayun nga, sister, binasa ko dito, Tanging Catholic Panginoon Church. lang ang nakakaalam kung Sister, bakit po. bakit Iba-iba ayaw po niyo tayo po ng ng Bible? Kaya nga Bible. sister kaya nga pinapaliwanag sa iyo kung anong ibig sabihin ng religion para maunawaan mo. Pag sabihin mo walang religion, yung religion kasi yan ang daan para may relasyon tayo sa Panginoon. Paano Tama hindi si Jake. related yung religion sa Nire-respeto ko yun pananampalataya? kasi yun ang paniniwala niya. So, Hindi biblical yun. Hindi lang paniniwala lang. Hindi namin Ikinakatuwa din nila na hindi mga namin pari ano at yan. obispo ang mga apostol. Hindi sila naniniwala. Actually, Now, hindi si Georges, ano to, Catholic, Hindi ano to, sila Orthodox to. naniniwala Then, na ang mga apostol naging pari at obispo ng Katoliko. oo. Naging pare at obispo talaga yan. Tsaka, hindi po. sister- For your information, Anto, hindi po babasahin ko. ako nagagalit, nagsasalita lang po ako. Sister Fiona, so agree ka na may dalisay na relihiyon sa Biblia? Hindi po Binasa ako ko naniniwala na may dalisay na relihiyon. Ay, babasahin ko uli, sister. O, babasahin ko ulit. Basahin mo Babasahin ulit. ko. Basa Ba't tayo, hindi kayo basa tayo. naniniwala na may dalisay na religion? Hindi po ba kayo naniniwala sa Hindi. Bible? Hindi ako Hindi kayo naniniwala naniniwala na sa may Bible, dalisay na ate, masama religion yan. ang pinaglalaban nyo. Ang pinaglalaban babasahin ko si ko. Jesu Cristo. Si Jesu Basa, Cristo basa, po basa pinaglalaban tayo. Si ko. Yeso Cristo nga yung relihiyon namin eh. Mag-mute muna kayo. Sister, wag sana matigas ang ulo. Nakasulat na. Itututulan mo Tawa pa. ako sa inyo. Minumute nyo. Teka muna po, sister. Magbabasa lang po muna ng salita ng Diyos. Wag lang po muna kayong tumawa. Okay? Okay lang po ba, sister, pag magbabasa ng Bible, wag lang muna kayong sasapaw para hindi na namin kayo i-mute. Oh, Pakisagot nga. Basa. Sabi niya, si Kristo daw ang pinaglalaban niya, hindi relihiyon. Sa MBB, 1 Timothy 3:16, si Kristo pa rin yung relihiyon eh. Basahin ko. Letra por letra. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon, Uy, ano, pakiulit. na napakahiwaga at dakila ang ating relihiyon. Amen. Siya na nahayag na maging tao. Sino yung siya na relihiyon natin? Si O, si Yesu Cristo yun. Hindi mo pwedeng sasabihin minamahal mo si Kristo kung hindi mo sasabihin wala kang relihiyon. Contradiction yun. Paniniwala mo yan sa Biblia. Ayaw maniwala sa Biblia ni Ate Fiona eh. Ayaw niya maniwala sa Bible. Parang si Ate Fiona, parang may namasama pa yung pagbabasa natin ng Bible eh.
Parang gusto sariling opinion na lang. Respetuhin natin yung sariling opinion niya. Wag ganun, sister. Delegado po yung yung usaping pangkaluluwa to. Kung yun nga ang usaping kalusugan sa laman, kailangan mo talagang mag-subscribe sa mga doktor. Hindi pwede sariling opinion lang. Minsan nga, kukuha ka pa ng ibang opinion ng mga iba't ibang doktor para makasigurado. Tapos sa usapin namang makaluluwa, kanya-kanyang paniniwala. Grabe naman tayo niyan. Ayan, Yo, si Uncle Uncle. Bench. Ito si Ate Fiona, parang gina-judge tayo Parang, Sinapian ni tawa ng tawa. Pang nandiyan-judge. Kayo po ba? parang gina-judge niya naman po ako, Sister Fiona. Dinajudge naman po kami, Sister Fiona. Dinajudge niyo po. Ginajudge ko kayo. Tinatawanan niyo kami Tinatawanan niyo kami Sabi niyo Natawa na kasi, bakit? Masama Oo, po ba hindi- na hindi- makakatawa? Nakakatawa po ba yung Bible verse sa Sister Fiona? Hindi, yung Nakakatawa pinaniniwalaan ba? niyo po, hindi po Bible So, hindi na ang tayo pinagtatawanan maniniwala ko doon sa po. nakasulat. Oh, Sister sister, Fiona. basa lang ha. Bible. Babasa lang tayo. Walang Wait lang, paliwanagan ha. Babasa lang ha. Babasa lang. Sister Fiona, hindi na po ba tayo maniniwala sa Biblia? Kasi paniniwala po namin nakasulat kasi. So, hindi na natin paniniwalaan yung nakasulat? Ba't ganyan kayo, sister? Hindi ko kayo Wala, maintindihan. pa. Hindi ko Ay, talaga ito na sila po. maintindihan, tol. Kahit malinaw na kasi sa tutuusin lang, tol. Ay, pare. Napakalinaw na nito. Hindi na nga to Sin interpretation tayo, di ko din po kayo maintindihan. So, kaya nga, sister, nagtatanong nga po ako sa'yo, hindi na Kasalanan ba to ni natin Tete Lestay paniniwalaan ang nakasulat? Paniniwalaan mo pa ba o hindi na? Kasalanan ni Tete Lestay ito, sa tutuusin lang. Pag nakita ko talaga Tete Lestay, tutuktukan ko talaga ng kantuhan ng notebook ko na to. Kasi tinan nyo, ang linaw na talaga na ito, guys. Uncle Grabe. Boy, may tanong ako kay Sister Fiona eh. Sabi niya, natatawa siya sa paniniwala natin. So, hindi na ba natin paniniwalaan yung nakasulat sa Biblia? Paniniwalaan pa natin no? Yung Tinatawanan church yung po Biblia. kasi, yung church Uulitin po kasi. natin, Uncle Boy, pakibasa nga uli, Uncle Boy. Basahin ang ala natin Ang dalisay na rin yun. Dalisay na relihiyon, no? Santiago. Pakinggan mo mabuti, sister. Sabi mo kasi ito na lang, 1 Timothy, sabi mo si Kristo ang ipinaglalaban mo, hindi ang relihiyon. Paano mo ipaglalaban si Kristo na siya nga yung relihiyon, ayaw mo ng relihiyon? Babasahin ko, walang paliwanagan ha. Kasalanan talaga to ng mga pastor kasi. Basahin natin. Hindi ako Huwag hindi ako kayong mag-explain. ganyan. Hindi ako Nagkakasala na mag-explain. kayo. Ako Sister, ano ba? magkakasala pa ako. Ano Babasa kami kasalanan ng ko? Biblia, kasalanan. Pambira naman yan. Magkukumpisal na ba ako, guys? Nagkasala na ako. Teka. Babasa kami ng Biblia at yung nakasulat sa Biblia, paniniwalaan namin. Kasalanan yon? Alang naman How po rin dare yung you? pastor nyo. Nahirapan na nga kami mag-explain ng simpleng bagay Sige, dito. sige, bro. Basa, bro. O, Basa, bro. babasahin ko ha. Basa, Uncle. Pambira, walang paliwanagan to. Hindi maikakaila. Wag mo daw ipagkaila, sabi. Hindi maipagkakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Bakit Pakiulit. mahiwaga? Pakiulit, ano daw? Yung relihiyon, nabasa ba? Na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Uy, letra pa nabasa man. Paniniwala ba natin? Ito, Uncle, tanungin ko lang, sister. Paniniwala mo ba yung nakabasa? Ay, nakasulat, sister? Paniniwala mo yung nakasulat? Hindi. O, kita nyo, ang hindi naniwala, demonyo. Si Ayan. Kristo nga itong relihiyon na totol. Basahin ko ha. Makapagsabi ka sa Tiya. demonyo po. Basahin ko Hindi ha. hindi kita sinabihan na demonyo ka. Sabi ko, kapag hindi ka naniwala, pag hindi naniwala, demonyo. Ngayon, nagtanong dito, naniniwala ka sa nakasulat? Yes or no? Baka ayaw na maniwala. Diba? Salbahe itong mga to. So, pag hindi ka naniwala sa nakasulat, hindi ka demonyo. Demonyo ka pag hindi ka naniwala sa nakasulat. Sige, basa again. Tuloy ha. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya'y nahayag na maging tao, pinatunayang matuwid ng espiritu. Ayan si Kristo nga yan. Pakalinaw eh. Ano ba naman kasing... Sabi niya, hindi daw totoo yung relihiyon. O ngayon, nakasulat. Letra por Paano letra. Tas hindi mo paniniwalaan? Pastor, kayo talaga yung galit eh. Ay, hindi. Sinasagot ni sister yung tanong. Sister, tanong lang sa'yo, sister, naniniwala ka ba sa Sorry, nakasulat? Togan.
Hallelujah. Hallelujah, sister. Nakasulat, sister. Nakasulat. Alam mo, Simple lang ang tanong eh. Simple lang ang tanong. Ay, Naniniwala ka ba sa nako, nanabasa? bahala nga kayo dyan kung anong pinaniniwalaan. Demonyo ang hindi naniniwala sa nakasulat. naku po. O so, anong masasabi nyo doon sa ano? Huwag kayong Nakasulat, magsamba hindi. ng mga ano, Ulitin mga yung tanong, ginawang sister. rebulto. Nasa Bible din yan, so hindi Teka din lang, kayo sister. naniniwala doon. Tumahimik ka muna. O, anong Huwag ka muna masasabi tumakbo nyo ng doon? rebulto. Ito masasabi ko. O, huwag kayong magsamba ng rebulto. Nakasulat ang salitang relihiyon. Hala, Ano, nang ano judge sa- na. Hala, nang Wait lang, judge Uncle, na. Huwag ka munang tumakbo sa rebulto. Ang usapan natin, nakasulat Kayo yung salitang nagkasulat sa relihiyon. akin. Sabi niyo, Uulitin ko ha. Huwag kang... Di, tapusin muna natin Ganito, ano ako yung muna. religion, sister. Ganito muna tayo, sister. May tanong ako sa'yo. Sabi mo, huwag paniniwala ng relihiyon. Nakasulat. Maniniwala ka ba sa nakasulat? O hindi mo paniniwalaan? na ako kasi hindi kayo naniniwala. Ay, Tayo naku pa po. hindi naniwala. Bandang uli, Gunggong nagkasala talaga. pa tayo eh. Ang bira yan. Gunggong talaga mga protestante. Diba? Ay, ito, kamustahin na lang natin. Kamusta sa mga naghihikahos na tsambahan lang kumain? Ayan, kamusta? No? Kamustahin nga natin yung mga nasa taas tol. Ito, isa-isa natin si Denden, tsaka si bumaba, si Alex at si Joshua. Siyempre si CFD, mga tropa na natin to eh. Yung mga tropa natin. Ito si Denden, no? So guys, sinong gustong magtanong? Sige, bali kanina si Si Denden natin nandito, Uncle. Si Denden. Denden, anong Si religion mo? Denden. Denden, anong religion Islam mo? po. Ha? Islam. Ito si Joshua. Islam po o Islam. Oh, Joshua, Muslim. anong religion mo, Joshua? Isa-isahin natin. Si Joshua naman. Joshua, Sige, guys. nakamute ka. May pag-participate kayo guys. So kayo may guys, andito kayo sa taas eh. Joshua, mag-unmute ka, bro. Paano lang, para magkakilala lang tayo guys. Last Si Alex. call, Joshua. Last call, Joshua. Yes, good afternoon. Ito si Alex. Alex, anong religion mo, bro? Roman Catholic si Joshua. Okay? Yes sir, good afternoon. Oy, Apo, good good afternoon. afternoon. Anong religion niyo po? Ano po yung religion niyo po? Catholic. Ba tayo pa in-interview ah. Catholic. Ikaw bro. Ikaw, Okay. Ako, wala akong religion. Oo, nakakalungkot naman. Pero sige bro, pwede ka magtanong bro sa Catholic. Bro. Dito kami para sa magtanong. Tanong kayo. Yeah, kaya nga nakakalungkot. Pero Oo, nakakalungkot naniniwala talaga, naman ako tol. may mag-save sa atin. Oo nga tol, sana ito si Kuya Nick. Kuya Nick, Ito, anong may isa religion pa. mo, Kuya Nick? May isa pa. May tanong po ako. Pwede po. Roman Catholic po. Mga brother, Roman Catholic. Oo, Roman Catholic din. May tanong So, po. ganun. Pwede po. May tanong ka din? O sige tol. Ito, wait lang, brother. Yung tanong ko po. Wait lang, bro. Sige, Si Sabaw. Sabaw, anong religion mo, brother, Sabaw? Isa-isa lang. Catholic po ako. Oy, Catholic din to tol. Wow. Ayos. Catholic. Bakit? Bro, Sabi ni Sister Sabaw dito sa baba, masyado ba kayong perpekto? Perfecto. May tanong po kasi kanina yung sino nga yun? Si Miss Fiona, tapos hindi niya po pinapatapos. May tanong siya? Sige, ano yung tanong? Ikaw magtanong para sa kanya. Kasi sabi ni Sister Fiona, no, wag daw maniniwala sa relihiyon. Mali daw ang relihiyon. Nabasa may relihiyon, si Kristo palang relihiyon. Ang tanong, paniniwalaan mo ba yung nakasulat o hindi? Ikaw, paniniwalaan mo ba yung nakasulat? Hindi naman po masama siguro yung tanong niya. Siguro Ay, yung tanong niya? pinansin natin, may sinasabi po ako May tanong sa'yo. din si Nash eh. May tanong din si Nash. May sinasabi ako sa'yo, paniniwalaan mo ba yung nakasulat? Yes or no? Yes, naniniwala po ako sa ganun. Pero wala naman pong masama Ito sa naman tao. pala kung kasi ang problema, wait lang po. Wait lang po. Ikaw munang wait, sister. Kasi tinatanong ko nga siya, ang problema hindi nga sumasagot kung saan tumatakbo. 'Di ba? Umiiwas. Yun ang problema. Sige, sister. Mamaya dyan ka lang, kalma ka lang dyan. Denden, ano yung tanong mo, brother Denden? Yung tanong ko po sa po. Huwag niyo po i-big deal yung tanong ko. Sige tol, sige.
Bali, about lang ito kay Jesus Christ. Oh. Ano, yung ano ba yun? May Magka-Diyos. nakasulat po ba sa Bible na sinabi ni Jesus na sambahin mo siya? Sambahin siya? Yes, oo. Yun Dahil lang siya po. Diyos. Meron. John chapter 8. Saan po? Makinig ka. Aramaic in plain English version. No, Aramaic in plain English version, John chapter 8 verse 24. Sabi diyan, you will die in your sins, not unless you believe that I am the living God. Letra por letra. Living God. Mas mataas yun kaysa salitang sambahin, tol. Pag sinabing ako Diyos, hindi lang siya nagutos na sambahin, iba. Ibig sabihin ng ako Diyos, ako pinakamakapangyarihan sa lahat, alam ko ang lahat. Nandoon na nga yung Ganun. pagsamba, Uncle, eh. Doon You na, hindi will kompleto die na in yun, your sins. Oo. You will die in your sins. Ibig sabihin, mamamatay kayo. Kaya, kailangan mong maniwala, ibig sabihin maniwala o sumamba, na siya'y tunay na Diyos. Ang lino nun, bro. Letra Sa por bibig, letra. sa bibig niya yan, tol. Sa bibig niya yan. Ano pang tanong mo, Brother Denden? Wala na. Sige, Sister Sabaw, ano pang... Sige, ano Sister pang- Sabaw, siya pa tanongin mo. Sige, anong tanong mo, sister? Wala, ito yung... Umalis na si Sister Nagpapanggap kasing katoliko, hindi naman katoliko. Ano Ito po, si Shim. may sinabi po si Kristo na sambahin siya. Bro, sinabi ko na nga bro eh. Diyos nga siya eh. Diyos, puro pag sinabi wala niyang daw, Diyos siya. Bro, Bro, wala daw nandun na sinabi nga si bro. Jesus. Bro. Diyos na nga, bro. Yung Tagalog, Bro, anong verse? narinig mo ba yung sinagot ko bro? Narinig mo yung sinagot ko hindi? Anong verse po yun? Ulitin ko ha, hindi ka Anong nakikinig verse eh. po? Makinig ka nga muna O bro. yung letra por letra po. Letra por letra ka. Makinig ka kasi. Sige po, ano po yun? Makinig ka nga. Makikinig ka na ha. Sabi dito, John chapter 8 verse 24, Aramaic in plain English version. Sabi diyan, you will die in your sins not unless you believe that I am the living God. Living God, Diyos. Linaw nga. Sa Greek yan, iyan yung tunay na Diyos kasi ang gamit niya dyan yung eho aimi. Yes, sir. Sige po. Pwede magtanong. Ay, sige, Brother Alex. Anong tanong mo, bro? Pero bago ako magtanong, Brother Alex, i-welcome ko lang si Shim. Shim, anong religion mo, Shim? Welcome muna natin. Hello guys. Anong religion mo, Brother Shim? Ano ako? I'm ex-seminary from Catholic. Hindi natuloy. Catholic. So, Catholic ka pa rin, bro? Yes, Catholic pa rin. Yun. Good. Nice, So, nice, Brother nice. Alex, anong tanong mo, Brother Alex? Yes, sir. Makitanong lang. Saan po galing ang cross? Ang cross? Yung cross kasi, actually, yan ang foreshadow ng, alam mo sa Garden of Eden, narinig mo na ba yung Garden of Eden sa Bible? Or familiar ka ba sa mga Bible verse? Hindi masyado. Ayun. Yung cross na yan, kung saan ipinako si Jesus Christ, marami siyang symbolical na bumabakas na sa Old Testament. Una, pinakaunang-una dyan, sa Garden of Eden, meron yung tinatawag na Tree of Life. Yung Tree of Life, ang bunga nun, yun si Kristo. Yung buhay na walang hanggan. Okay. Which is, Pero ang unang bakit pumitas, nagtaka tinan mo, lang ako, sir? naka-reverse kasi, teka lang, dagdagan ko pa. Yes, sir. Ni-reverse kasi yan sa New Testament, ni-reverse. Okay. Sa Old Testament kasi, Hindi yan si Eva, bro, yung unang Eva, pinitas niya, mali ang pinitasan niyang puno. Ang pinitasan niyang puno, which is yung forbidden tree. Doon siya namitas, bro. At ang Yun yung doon. kahoy. Uncle, yung kahoy. Oo, punong kahoy na sa pagkakasala naman kasing kinuha niya. Ngayon, ni-reverse yun ni Jesus Christ. Ang pinakaunang pumitas din kay Kristo dun sa
sa may cross, which is si Mother Mary. Oh, yan yung bagong Eva. Pumitas, ibig sabihin mula doon sa punong kahoy, mula doon sa kahoy na cross, pinitas, ibig sabihin binaba niya at nandun doon sa kamay niya. Yung ang Kristo mismo, bro. Kasi siya yung bagong Eva. Pag binasa natin yung letra por letra dito sa second Corinthians, which is hindi ito ituturo ng mga pastor nyo, guys, kasi wala silang Mariology. 2 Corinthians 11 verse 1 to 3. Sana'y mapagtiisan ninyo. Ako nakakaunting kahangalan, subalit tunay na nagtitiis kayo sa akin. Ako'y nakakaramdam sa inyo ng mga Diyos na panibugho. Sapagkat kayo itinakda kong mapangasawa ang isang lalaki, na kayo'y maiharap ko kay Kristo tulad ng isang malinis na berhen. Sino yung malinis na berhen na dapat nating tularan para sa pagharap kay Kristo? Walang iba kundi si Santa Maria, yung tinatawag na Immaculate Virgin. Immaculate Virgin. Sa verse 3, ngunit ako'y natatakot na kung papaanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ang inyong mga pagpapag-isip ay maligaw mula sa katapatan ng kadalisayan mula kay Kristo. So iyon yung dapat na, iyon yung warning at yung modelo. Ang warning, yung unang Eva. Kaya yung ginawa niya, iyan ay maging aral na wag natin tularan. Yung bagong Eva, dalisay na berhen. At yung dalisay na berhen na yon, siya rin yung tinatawag na allegorical interpretation dun sa Garden of Eden mismo. Sa Garden of Eden mismo, saan ba galing si Adan? Doon sa alabok, mula saan? Saan alabok? Sa Garden of Eden, sa berheng lupa. Sa lupa kung saan hindi pa nadadapian ng kasalanan. Hindi pa walang kasalanan ng Garden of Eden. Nung nilikha doon, si Adan. Ganon din si Santa Maria, berhen din siya. Nung nasa sinapupunan niya, ang bagong Adan na si Kristo. So ganon kalalim yung aral ng Catholic, bro. Brother Dagdagan Alex. ko lang, Uncle Boy. Dagdagan mo, Uncle. natin. At patungkol dun sa cross na tinutukoy mong crossan galing niya. Bakit gumagamit ng cross? Tandaan natin, no, ang altar, to altar ha, punta tayo sa salitang altar. Ang altar, diyan inaalay ang dugo. Ang altar, yan ay isang uri ng table. Makinig ka, brother Alexa. Yes. Ang altar, diyan inaalay ang dugo. No? Especially table yan ng altar. Pero yung cross ni Kristo, no? Yan ay nagsilbing kanyang altar kung saan inalay ang kanyang dugo. Okay? So bali ang kapag cross, sir, is altar. Yes, bro. 101%, Bakit po, ano po nangyari po? Bakit po, sino po yung gumawa ng sino po yung gumawa ng cross? Bakit doon siya namatay? Bali pinako man siya. Kaya nga, pag sinabing altar, bro, doon nga iaalay ang dugo. Nagets mo ba, bro? Ngayon, ang cross ni Kristo nagsilbing altar ni Kristo dahil doon inalay ang kanyang dugo nga ni... Okay. Sa ngayon po, ang cross is altar na ngayon. Yes, bro. Ang galing mo, isa kang henyo. Oo, kaya nga. So, kailangan, pwede din natin... Magtanong ka, bro. Magtanong ka. Tanong. Hindi kasi ako masyado, wala akong mga idea ng ganon. Nagtanong lang. Okay, tanong ka ulit, bro. Tanong? Tanong mo, bro. Yung literal na cross, saan po galing yun? Galing pa sa Old Testament yan. Yung literal na cross, ginagamit na ng Diyos yan. Basa, Uncle Boy. Nakamute ka, Uncle Boy, ha? Nagtaka Baka lang ako, naman sir. kasi yung tinatanong niya, Uncle, yung baka galing sa mga Romano yung cross. Ganun ba yung direction Uncle, ng question mo? Yes. Baka akala niya hindi ginagamit ng Diyos yung cross. Eto, Pakibasa, alam mo Uncle yung Boy. teka mo na, Uncle, alam mo yung yung scapegoat? May alam ka sa scapegoat? Hindi na niya alam yan, Uncle, eh. Yung scapegoat na yun yung mag-aalis. Parang hindi nga nag-seminary yan eh. Hindi, si Shim yun, Si Shim yun, bro. Si Shim yun nag-seminary. Sorry.
Ang tanong ko sa'yo, bro, alam mo ba yung scapegoat? Alam mo? Hindi. Ano yan? Hindi ko alam. Yun yung scapegoat, bro. Yun yung mag-aalis ng kasalanan din ng bansang Israel. Aso nga lang, ang mag-mute ka muna, bro. Ha? Ang mangyayari doon, bro, hindi yung Israel yung papatay sa goat. Ang papatay doon, bro, dayuhan. Pero kahit dayuhan yung pumatay, ang malilinis doon, bro, yung bayan ng Israel. Which is siya rin ang katuparan ng scapegoat. Kasi yung tinatawag na ultimate sacrifice, lahat kasi yan, bro. Lahat ng sacrificial system ng Old Testament, walang matitira dyan. Lahat yan, wawakasan ni Kristo sa krus. Hindi pwedeng may matira dyan kahit isang sacrificial system sa pag-aalis ng kasalanan. Wala dyan matitira kahit isa. Uncle, welcome natin si Ray. Brother Ray, welcome, Brother Ray. Brother Ray, huwag ka mag-mute. Welcome ka po namin. Wait lang, bro. Brother Ray. Rayan. Brother Ray, anong religion mo, bro? Huwag ka mag-mute, bro. Bro, last call, ha. Kapag hindi ka po sumagot, ibababa ka namin. Ayan. Bala natin. Sino po? Ito si Tonet. Brother Tonet, anong religion mo, bro? May tanong po ako. Wait lang, Brother Dan. Huwag ka muna Padaanin lang natin yung iba din. Catholic. Sige po. Catholic. Oo, Catholic din siya. Catholic pala si Brother Tonet. So, ayun. Sige, Den, anong tanong mo, bro? Ang tanong ko po, pwede po bang gumawa ng litrato or like ano ba yun? Yung Pwede. Si Muhammad, bro, ginawa nyo ng imahe, ah. Alam mo ba yun? Wala kaming imahe kay Nabi Muhammad, bro. Alam mo ba yun na mo? ginawan siya ng imahe si Muhammad? Alam mo? Sino? Sa madaling salita, Uncle Boy, bawal ka umukit ng larawang bato. Tama ba, Den? Oo. Ayun, ang galing ni Den, no? Sas bawal mo pagsilbihan. Tama, bawal mo halik-halikan. Tama? Bawal mong parang i-worship. Bawal mong halik-halikan. Tama? Opo. Gaya ng ginagawa niya sa Kaaba. Hinahalik-halikan yung bato. Hindi po yun. Hindi, nahalikan niya ba teka. yun? Video sa Mecca. Teka muna. Ang sabi mo, huwag gagawa ng mga larawang bato na halik-halikan. Ang nangyari, yung Kaaba, iniikot-ikutan nyo at hinahalik-halikan nyo yung hugis pechay. Niluhuran pa nga eh. Ang tanong ko po, may mukha ba yun? Hindi nga siya mukha. Ang nandoon, pechay. Yung itsura niya, alam mo, pechay. Kayo nga, sinabi ni Jesus na magawa ng revolt. Gumagawa pa rin kayo. Saan sinabi ni Jesus, bro, na bawal siyang gawa ng rebulto niya? Saan? Anong verse? Wala. Bro, wag kang tiyamamba, bro. Tanong nga ako, di ba? Hindi tinatanong ko wag ka tumamba, bro. Pero sinabi si Jesus. Asan talata? Sige, basahin ko sa'yo. Wait. Asan talata? Wait, ibibigay ko. Verse. Kung may ako naman mababasa, kung mali ba yung... verse. Ako Bigay mo muna. na. Mute ka na muna. Ang dami mo. Bigay mo yung verse, bro. Kasi walang ganun, bro. Sige. Verse. Asan? Ganito, guys. Baka hindi nyo pa kami kilala, no? Huwag kayong makipagdebate sa amin. Kasi mahirap. Okay? Yun lang. Huwag kayong makikipagdebate sa amin. Bigay mo na lang yung verse, bro. Okay? Bro? Then? Brother Den? Ayan. Hello, Uncle. Malinaw pa ako, Uncle. Opo, Uncle. Narinig ka naman. Oh, yun guys, wag lang kayo sa amin makipag-debate kasi ano na kami, makakawawa kayo dito. Ngayon, kung gusto mong ibigay mo na lang yung verse kaya binigay na, Deuteronomy 5:8. Ayan ba? Ayan ba yung bibigay mong verse or Exodo 20 verse 4-5? Para i-explain ko sa'yo. Baba natin to. Yes, sir. Last tanong, sir. Sige tol, kahit ilan. Basta okay lang ano yung tanong mo. Okay, tanong lang, sir, no? Anong different yung
image ni, yung sabi nila, Santo Niño at saka Very deep. yung si Jesus na ba yun? Oh, anong different noon? Ang different nun bro, yung edad. Kasi yung Santo Niño, kung nag-aral ka ng Espanyol, ang ibig sabihin nun bro, banal na bata. Teka, mute mo na ito bro, maingay. Yung banal na bata bro, yun yung sanggol hanggang maliit pa. Holy Child Jesus. Alam nyo kung saan mabasa, babasahin ko ha. O King James Version. Sa Spanish, ang Spanish equivalent nun, Santo Niño. Kaso nga lang, hindi nyo naman kasi alam yan eh. 'Di ba? Tas parang ang sama pa ng tingin nyo sa Santo Niño namin na kayo na nga tong hindi nyo na lang alam yung mga talata sa Bible. Basahin ko ah. So, pag nabasa ko ba tol, ano bang epekto nito sa iyo, bro? Para at least alam ko. Kasi nakakatakot kasi tol, ang sa totoo lang, pag nagbabasa kami dito ng Bible verses na babaliwala siya, nagiging kasalanan yon, nagkakaroon kayo ng kasalanan lalo. Pag may pagkakataon kayong aralin tapos hindi nyo inaral, yun kasi yung nagkakaroon kayo ng kasalanan doon. Babasahin ko ha. By stretching forth thine hand to heal, and the sign that the wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. Ano nakalagay? In thy name of the holy child Jesus Christ. Tama ba yung tanggap mo ba to bro na merong banal na bata si Kristo dati? Nung baby siya. Yung yung narinig ko, may bata man daw. Oo, meron man. Banal na bata, hindi lang bata tol. Banal na bata na si Jesucristo. Banal. Hindi ko Basahin ko na lang ulit bro ha. Makinig ka mabuti bro. Kasi malakas naman yung boses ko. Makinig ka mabuti. By stretching forth thine hand to hail, and that signs and the wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. Malabo pa rin. Saan ba yon mabasa, boss? Acts 4 verse 30. Meron pang isang verse. Ito yung actual na bata siya dito. Sa Luke 1:35. Spanish, I think. Spanish Bible. Santo Niño, ayan o. El Espíritu Santo vendrá sobre te poder del Altísimo, te cobrera con sombra. Así que al Santo Niño que va a nacer. Ayan. Malinaw So, ba? Lahat na Bible, sir, mabasa natin. Hindi mo mababasa sa Tagalog, bro, kasi Spanish. Okay. Tama ba? Pag Tagalog, sir, anong tawag nun? Banal na bata, bro. Basahin ko sa Tagalog. Banal na bata. Walang ninyo. Yung ninyo, yun yung bata, bro. Ninyo, okay. Bata yon. Hindi si Ninyo Mulak, bro. Pag English, child? Pag English, child. Pag Tagalog, bata. So, basahin ko sa Tagalog, bro. Basahin ko sa Tagalog, bro. Pag sinabing ninyo, Spanish. Okay. Spanish yan para sa bata. Ang ibig sabihin yan, bata. Bro, kaya mo pa ba? Kaya mo pa, Alex? Ang hirap, bro. Ang hirap mong paano, bro. Niño then Santo is Santo Niño. Ganon. Okay. Holy Child. Kaya mo pa, Holy Alex? Child, Kaya Holy pa? Child. I know. Kaya mo pa? Hindi, nagtanong lang. Kaya pa. Kaya nga sabi ko sa inyo, guys, ito itong live na to, guys, hanggat maaari, wag kayong magtatangkang lumaban ng debate sa amin. Yun lang, kasi ayaw na namin ng magdedebate tayo. Tapos yung mga bala nyo kulang pa. Kawawa Sino ang talaga nagdebate, sir? Hindi, baka may mga lumaban ng debate, pwede naman. Kaso nga lang, nagwa-warning Ako, kami. magtanong lang ako, ha? Mag-mute ka muna, bro. Nagwa-warning lang kami kasi hindi nyo pa kami kilala masyado. Which is recorded to, nilalagay namin to sa YouTube para maraming makapanood pa ng mga tao kagaya nyo na nagtatanong. So hanggat maaari, wag nyo kaming lalabanan ng debate, pero na lang kung pastor kayo or talagang pakiramdam nyo, sugo kayo ng Diyos, mas magaling kayo sa mga Katoliko, pwede naman.
Pero hanggat maaari, wag. Okay? Sige. Huwag mong paringgan yung mga kaibigan kong INC na sugo. Okay. Okay. Sige, tanong ba? Sinong gusto niyo magtanong? Magtanong na lang ngayon, guys. Magtanong na lang ngayon. Pero Kayo, kamustahin mo sa naman. kanila kayo. Sige, Uncle Tonet Tol. Sige, ikaw, Uncle. Uncle, oh. Ako katoliko kasi ako eh. Marami Sige, kasi bro. katoliko na nagpapanggap na katoliko. Pag tinatanong ko, sumasablay kadalasan. Ang ano ko lang bro, gusto ko lang paliwanagan yung mga tao. Di ba, pag tayo pumapasok sa simbahan, merong pinagsasawsawan yung kamay natin na tubig. Gusto ko maipaliwanag nyo sa mga tao kung para saan yung tubig na yun na sinasawan ng katoliko pagpasok ng simbahan. Actually, yung tubig kasi yan yung buhay. Kaya kahit sa Old Testament pa, may banal na tubig na. Gusto nyo, basahin ko? O letra por letra, holy water. Yan, habang binabasa mo yung holy water. At yung tubig na yan, gaya nga na sabi ni Uncle Boy, buhay yan. No? At kung mababasa mo doon sa Ezekiel, yung tubig na umaagos mula doon sa gilid ng templo. At kung sino man ang madaanan nito ay nagkakaroon ng buhay kahit patay na. Yun yung sinisimbolo ng tubig doon sa iglesia natin. Yes. No? Na kapag ikaw ay nadampian yan, no? Isa ka ng bagong nilalang dahil ang tubig ay paglilinis at pakikisa natin kay Kristo, bro. So yun siya, bro. Basahin ko ha. Numero 5:17, ang mga pari ay kumuha ng banal na tubig. Ayan, no? Sa isang lalagyan, luwad at dadampot ang pare ng alabok na nasa lapag ng tabernakulo at ilalagay sa tubig. So yung tubig talaga, nagiging banal siya pagka ginagamit siya sa mga tinatawag na mga ritual ng church. Kasi hindi pwedeng gagamit ka ng hindi dalisay na tubig. Actually, si Kristo nilinis niya yung tubig. Sa papaanong paraan niya nilinis yung tubig nung siya yung binautismuhan. Pag tayo binabautismuhan, tayo yung nililinis ng tubig. Pero baligtad. Si Kristo, kaya malinis yung tubig na ginagamit natin dahil binautismuhan si Kristo sa tubig. Siya yung luminis. At sa Revelation, Sorry Anong talata yun? Anong talata? Ito, Old Testament, numero 5:17. Meron talaga mga ritual na gumagamit ng banal na tubig. Like sa atin, gumagamit tayo ng mga banal na tubig. Ito, para yung babae na nangangalunya. May mga ganyan yan silang ritual. Ginagamitan nila ng tubig. Actually, sa Genesis pa lang, Genesis 1 talatang 2, sabi nga ni Uncle Nash, yan yung buhay. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. O doon nga natin natatanggap ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng tubig. Kaya ngayong bautismo namin, may literal na tubig kailangan. Pag babasbasan kayo ng pare, pag i-bless, may tubig na literal. Literal na tubig yan. Banal na tubig yan. Ba't banal? Pinabanal ng Diyos yan para sa atin. Diyan lumalakad o kumikilos ang Espiritu Santo sa ikababanal ng tao, hindi sa ikasasa, sa ikababanal ng tao. Sabi nga ni Kristo, sino mang nauuhaw, lumapit sa akin at papainumin ko na hindi na muling mauuhaw. Yun yung buhay. Ultimo sa Book of Revelation, tubig pa rin yung Holy Spirit. Maningning na kristal na gaya ng tubig. Basahin mo, Uncle Boy, Ezekiel chapter 47 verse 1. O Ezekiel chapter 47 verse 1. Holy Spirit nga sinisimbolo niyan . Talaga may tubig nga . Kaya yung tubig na nandoon sa church natin, no? Yan, mismo sa templo may tubig mula doon sa gilid. Kaya makikita mo, nasa gilid din yung ating mga holy water. Yes. Nakakatanggap tayo ng blessing, baptism. Meron pa nga, holy oil Yung anointing of the sick. Holy Spirit din yung dun. Basahin natin dito sa Santiago 5, talatang anointing of the sick to. Basahin natin Mayroon ba sa inyong nagdurusa? Manalangin siya.
Mayroon bang masaya at umaawit siya ng papuri? May sakit ba ang sinuman sa inyo? O may mga may sakit ha? Anong gagawin sa may sakit? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia at kanilang ipanalangin siya at siya'y papahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. Oh, hindi ba banal yung langis na yan? Langis sa pangalan ng Panginoon yan. Anointing of the sick yan. Ang panalangin na may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at kung siya ay magkasala, siya ay patatawarin. Oh. Hindi yan na parang ang nangyayari kasi sa mga Protestant, pag nakikita nila yung mga holy water, parang tingin nila parang parang nag-oorasyon na parang mga ano man tawag dito, tradisyon, Akala nila basta-basta yung tubig sa simbahan natin. Ito si Judas. Opo. Anong church mo, bro? Ano po? Hello, bro. Hello, bro. What's up, bro? Kamusta po kayo? Okay naman, tol. Okay naman ikaw, bro. Kamusta Okay buhay-buhay? lang po. Ay, ano yung church mo pala, bro? Catholic kami, Catholic. Ano po kami? TBS. TBS. Opo. Ano mga gangsta rhyme, ganon. Opo. Hindi naman Sa church ano po, mo, bro. Uncle, the Balintawak Snatchers. Opo. Ang tinatanong ko, bro, church, binigay mo, Ay, gang sorry eh. po. Mali po pala, sorry. Ano po? Religion. Fraternity naman. Mali po, mali. Mambira ka. Sige, bro, anong religion, bro? Anong religion? Shout out sa mga Ano po kapatiran kami? ng mga TBS. Sige, Opo. anong religion? Shoutout nyo po yung mga TBS, yan. Hindi ko alam kung TBS ka, bro, ha? Baka mamaya minamakiri mo sila. Dapat irespeto din natin yan. Mga tao pa rin naman yan. Hindi, pag sinabing TBS, True Brown Style. Opo, True Brown Style. Tama, Sir Nash. Kala ko, Ito si Uncle Nash, Kala homie ko, to the Balintawak Snatchers. Uy, grabe ka naman eh. Sama mo naman, kuya. Sorry. Hindi, sige tol, anong church mo na lang? Sige, anong church mo? Nagbibiro lang yan. Ano kami po kami, kuya? Born again. Born again. Shoutout sa mga born again na mga gangsta. Sige tol, magtanong ka na. Catholic Ano kami, religion tol ha. Huwag ka magtanong sa gangsta tol ha. Bakit po Sige. Di ba po, yung krus po yung nagpahirap po kay Jesus. Pero bakit yun po yung sinasamba ng mga Catholic? Yung Holy Di ba po yung krus po yung nagpahirap kay Jesus? Pero bakit yun po yung sinasamba sa mga... Ay, hindi yung krus yung nagpahirap kay Kristo tol. Sino po? Nagpahirap sa ating Panginoong Kristo yung mga tao. Paano siya papahirapan ng krus? Di naman nakakagalaw yun, bro. Yung mga tao, bro, yung mga Romanong sundalo, yung mga tawag dito, mga Pariseo na isinuplong siya sa mga Romano. Yung krus, bro, doon siya pinako ng mga Romano. Which is yung krus, bro, doon sumisimbolo yon sa altar. Yung lamb, bro, naniniwala ka ba lamb? Si Jesus Christ. Opo, lamb po. Saan mo siya papatayin, diba? bro? Sa altar o kung lamb siya at sacrificial lamb, saan mo siya papatayin? Sa po? Sa slaughtery. Hindi, sa altar, bro. Sa altar po ba? O doon pinapatagas yung dugo nun, bro. May dalawang altar sa Old Testament. Yung isa malaki, yung isa yung maliit. Opo. Yung malaki, doon talaga pinapatay yung mga bro, yung mga lamb. Pinagpatong-patong na mga bato yun, which is banal yun. Opo. Doon Doon po siya naglilingkod yung pinatay. O ngayon, alam mo ba yung tinatawag na 1 Corinthians 1 talatang 18? Kasi pag ganyan, to be clear, bro. Saka yung cross na yan, bro. No? Opo. At yung cross na yan, alam mo ba na gusto talaga ni Kristo yung cross? Bakit At doon talaga siya ilalagay. Yun. Kaya nga, sumakay nga siya sa donkey. Alam mo yung donkey, bro? Opo, yung donkey po yung para pong unicorn na maliit. Wala naman siyang sungay. Pero yung donkey, Sige lang. Ano yung kamag-anak ng kabayo yan? At lahat ng donkey, merong cross sa likod. May cross po sa likod yung mga donkey. Tignan mo yung balahibo niya. Pakita mo nga, Uncle, balahibo ng Gusto donkey. po makita. Yan, Uncle. Gusto po makita, Uncle.
Pakita Pakita natin mo, sa Share ko Uncle. po sa mga kaibigan ko, Uncle, para may nalalaman din po sila, di ba? Ayun, shoutout yung mga kaibigan mo dyan, mga TBS. Shoutout, guys, mga homie. Opo, ayan po. Share ko po sa mga tropa ko po. Siyempre po, para para nabibless din po sila, di ba? Nice. Oo nga. Sige, antayin natin. Antay po natin para at least po may malalaman po tayong bago, di ba? Oo, yung donkey talaga. Hindi, talaga may cross yun yung donkey. Kunyari, ito, habang inano ni Uncle, pwede tayo may Uncle, magsabi ka lang dyan pag okay na. So, may babasahin ako, bro, ha? Una, ayan na pala. Wala pa. Ito na. Ayan na. Pakita mo, Uncle. Yung likod ng donkey. Ayan, oh. Oo nga, no. Lahat ng donkey, ganyan. Common yan. Tandaan yan, ha? Kaya ang Panginoong Jesucristo talagang pinilit na niya yung cross. Kaya nga, doon sa pagpasok niya pa lang ng Jerusalem, no? Dahil araw ng atonement yun, araw ng Passover. Pag sabi Passover, doon papatayin yung lamb sa altar. Kaya ginawa ni Kristo, sumakay siya doon sa donkey, showing na siya yung lamb. At ang magiging altar niya ay ang cross. Ayan siya. Yun. Ito mo yung donkey. Kasi, kung mapapansin natin yung donkey, sa paningin ng mga tao, iyan yung walang kwentang hayop. Hindi kagaya ng kabayo, mabilis tumakbo yung kabayo, hindi ka naman makipagkarerahan gamit yung donkey. Ngayon, ganun din yung cross. Yung cross, yung paningin din ng mga tao, kamangmangan din yung cross, o kahangalan din yung cross. Which is ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tawag doon, theological paradox. Basahin ko. 1 Corinthians 1:18. Makinig kayo. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa ating mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, aking wawasakin ang karunungan ng marurunong at ang pangunawa ng mga matatalino ay aking babaguhin. O kita mo? Binabago niya yung kaisipan ng mga tao at yung karunungan ng mga tao ginagawang kamangmangan. Sa paningin ng mga tao, kung papapiliin ka, anong gusto mong sakyan? Isang donkey o isang kabayo? Di ba ang sinasakyan ng mga prinsipe, kabayo? Ay, mali. Donkey po kasi cute eh. Hindi, taga mo na makinig ka. Doon muna tayo sa general knowledge kasi ang nakasulat sa talatang 19, aking wawasakin ang karunungan ng marurunong. Ay na po yung at ang mga pangunawa ng mga matatalino ay aking babaguhin. Nasaan ang taong marunong? Nasaan ang iskriba? Nasaan ang biyasang makipagtalo sa panahong ito? Hindi ba ginawang ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? So doon tayo sa general knowledge, karunungan ng sanlibutan. Ano ang karunungan ng sanlibutan kung sila ay magproposisyon yung mga hari, lilibot sa kanilang kaharian, sa kanilang kingdom? Di ba ang ginagamit nila which is pinakamatikas na kabayo? Pinakamatikas na kabayo. Ang pinili ng ating Panginoong Jesucristo yung donkey. Di ba? Which is, iyon ay kahangalan o kamangmangan paminsan, sumisimbolo pa sa kahangalan o kamangmangan, yung donkey. Pero iyon ang kapangyarihan ng Diyos. Iyon yung higher truth. Kaya kung sa isip mo, bro, yung krus ni Kristo, kahangalan or kamangmangan, sa paningin ng Diyos, bro, at sa aming mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Yung cross. Ayan, bro. Ayan yung simpleng sagot dyan. Sige, next question. Ano pa po? Ano naman po masasabi niyo po sa gusto po si malaman yung yung mga nagpipinitensya, yung mga ganun. Nagpipinitensya. Ang tawag doon ay sinakulo. Opo, sa Pampanga po yun eh. Yung sinakulo, bro, ang tawag doon, bro, reenactment. Yung reenactment, bro, maraming klaseng ng reenactment. Meron sa TV. Di ba kasabay diyan pag may nagpipinitensya, meron din mga pinikula na mga sa TV. Opo. Meron din yung sinakulo na may mga Romano talaga na naka-uniform. Iyan naman, solo, nila yan, panata. Pero reenactment din na ginawa ng paghihirap ni Kristo, pero panata yan. Wag nyo lang kaming, teka lang bro, wag nyo lang kaming pamalian kasi hindi naman namin yan doktrina. Hindi yan itinuro talaga ng mga pare na literal na nagturo yung pare.
Pero ang sinabi ng mga pari na dito sa CBCP, sa bansang Pilipinas, yung Catholic Bishop Conference of the Philippines, sino ba kami para hatulan yung mga taong gumagawa na namamanata sa Panginoon? Diba? Sino ba? Hindi naman namin mababasa ang kanilang mga puso. Ang mahalaga dyan sa penitensyang ginagawa nila, ang mahalaga dyan, kung yung panata nila ay tapat sa Panginoon. Hindi para sa ibang tao, hindi para magpasikat. Kasi kung mamamanata ka para lang magpasikat, yun ay walang kwenta. Kaya nga kung mapapansin mo yung mga nagpipinitensya, may takip yung mga muka. Simbolo yun na hindi namin dito pinagmamalaki. Ito ay pangako namin sa Diyos, personal naming pangako to sa Diyos. At hindi namin yung doktrina. Hindi mo kailangan magpinitensya. Hindi yung sasabihin sa'yo ng pare. Pero hindi namin sila ginajudge. Yung mga Katolikong kagaya namin, hindi namin sila ginajudge. At naaawa din kami sa kanila pag may mga taong kumukutya sa kanila. At kung minsan sinasaktan sila na ginagawang katawa-tawa yung kanilang panata. Tsaka pinapalo po sila, no? Yes, minsan nagagalit sila, minsan lumalaban na sila eh. 'Di ba? Kasi hindi nila ginawa 'yon para paluin sila na para sumaya ka. Pinapalo sila minsan, tanda 'yon kung saan dati si Kristo hinahagupit din. At ang pakiramdam nila, sila yung tawag dito, tumulong, bumuhat ng krus ni Kristo doon sa Matthew 27 verse 32, si Simon of Cyrene. Si Simon of Cyrene, no? Isa siya sa bumuhat ng krus ni Kristo sa authority ng mga Romanong centurion. Nakalaunan, kung titignan nyo sa tradition, talagang taos sa puso niya yung pagbuhat doon sa krus ni Kristo. At iyon ang dapat. So iyon yung pinagninilay-nilayan namin, bro. Hindi siya doktrina, iyan ay panata ng mga individual na taong Pilipino. At ganoon din sa ibang bansa. Sige bro, next question. Next question. Tanong na kayo, guys. Alright, salamat sa tanong. Sige, sa mga gusto rin magtanong dyan, no? Tanong na kay Brother Boy. Ayan. Mayroon pa ba? Para pag wala, magpapakit pa tayo. Marami pa yatang gustong umakyat eh. Ayan, pa-up daw. Brother Boy. Ito si Kyle. So, sino pwedeng magbigay daan, guys? Para yun, salamat. Salamat ang kila. Ito na. May bumaba na. Kyle, hindi kita ma-invite, bro. Ako may tanong sa comment lang. Akyat ka dito, bro. Ito si Kyle. Sige, Brother Kyle, ano yung question mo? Kyle? Ay, bro, may tanong lang ako. Bago mo ako tanongin, isa akong Katoliko. Oy, welcome ka dito, bro. Sige, anong question mo? May tanong lang ako. Baka, matagal na, pero kung payong hindi ako naliliwanagan. Sige lang. Ano bang lahi pumako kay Jesus Christ? Ang lahi na pumako kay Jesus Christ, actually, Roma kasi sila yung authority doon. Hudyo, Romano. Romanong Romano, Hudyo. diba? Pero sino yung nagpapako? Yun yung tanong. Sino yung nagpapako? Sila lang yung may authority. Tapos ang nagpapako doon, yung mga ano talaga tol, mga Pariseo. Pilato. Mga Pariseo talaga. Pariseo. Kalahi niya yun tol. Kamag-anak niya yun tol. After nung pinako. Yung, taga lang bro, para dagdagan natin. Yung foreshadow kasi niyan bro, alam mo yung si Joseph the Dreamer, doon sa Genesis, sa Genesis bandang chapter 40 na yun eh. 'Di ba? Sino ba yung bakit napunta si Joseph sa dayuhan sa mga Egyptian? 'Di ba dahil ipinagkalulo siya ng sarili niyang mga kapatid, sarili niyang mga kadugo. Ganon din si Kristo, sarili niyang mga kadugo, mga Pariseo, yun talaga nagpapako sa kanya. Kahit ayaw nga ni Pilato, talagang ganon. Kasi ano bang pakialam ni Pilato kung may bulaang Misaya silang kinikilala? Hindi naman Pilato, si Poncio Pilato naghugas ng kamay, di ba? Pero sa Catechism of the Catholic Church, bro, si Poncio Pilato may kasalanan pa rin. Hindi niya ipinaglaban yung tamang hustisya ni Jesus Christ kasi nakikita niya walang kasalanan. Pero kung sa kasalanan, bro bakit siya naipako?
Ang may kasalanan bro, ang buong mundo, ang lahat ng tao. Hindi lang yung mga Pariseo, hindi lang yung mga Romano. Kasi kung sila lang ang may kasalanan, kaya si Kristo na ipako, lalabas niyan bro, sila lang yung tinubo, sila lang pala yung dahilan. Bakit na ipako si Kristo? Tayong lahat bro. Tama ka kasi bago yan, bago siya dinala sa mundong to, ando na nakasulat na ganyan ang mangyayari sa buhay ng ating Panginoon, di ba? Actually, yung mga Romano bro, yung pananampalataya ng mga Romano na kumikilala kay Kristo, doon talaga si Kristo bumilib. Kaya hindi rin natin pwedeng sasabihin na salbahe yung mga Romano sa panahon ng ating Paano? Panginoon. Sige bro, walk me through this. Ipaliwanag mo sa akin. Kasi. Basahin natin ang Mateo. Mateo 8. 5:13. Basahin Mateo 5:13 ba bro? Alam ko, Mateo 5:8 hanggang 13 yun. Ayon, 8 nga. Mateo 8 talatang basahin ko Letra por letra talaga to eh. At ito yung right, dito nanggaling yung reto natin, tol. Sabi dito, sige, ngunit sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Senturyon ha? Di ba? Baba mo muna, Kel. Baba mo muna. Baba ko pa? Sa 5, pagpasok niya sa Kapernaum, ay lumapit sa kanya ang isang senturyon at nakiusap sa kanya at nagsabi, Panginoon, aking alipin ay nakaratay sa bahay lumpo. Actually, anak niya to eh. At lubha siyang nahihirapan. Sinabi niya sa kanya, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot... Ano yung centurion? Ba hindi niya alam? Yung alam ko centurion. Romano yan bro, Romano. Okay, alam ko rin yun. Sige, continue, alam ko yan lang. Ngunit sumagot ang senturyon at sinabi, ito yung sinasabi natin tol, tuwing hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Tuwing sa isang salita. Di ba yung sinasabi natin tuwing misa? Tuwing nagmimisa tayo, di ba? Yung creed natin. Di ba? Yes, kasi Latin right tayo tol I'm not deserved. Sabihin mo lang, magagaling. Wala akong parang ganun. Bago tayo tumanggap ng di ba? Basahin natin to. Ngunit sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyo na puntahan mo ako sa aking bahay. Ngunit sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin. Diyan talaga hinugot yan, bro. Yung pananampalataya na dakila na yan, iyan yung ating modelo. Modelo yan, yung ating reto. Basahin natin Sapagkat ako ay isang taong nasa ilalim ng otoridad na may mga kawalan na sa ilalim, may sinabi ko, humayo ka sa isa at siya ay humayo. At sinabi naman, halika at siya ay lumapit. At ang aking aliping gawin mo ito at ginagawa niya. Nang marinig ito ni Jesus ay namangha siya at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel, kinumpara sa Israel bro kahit sa Israel man, ay hindi ako nakatagpo ng ganito kalaking pananampalataya. Sinabi ko sa inyo, maraming manggagaling sa silanganan at sa kanluran at mauupong kasalo nila Abraham, Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga anak ng kaharian ay itatapon sa kadiliman na nasa labas, doon magtatangis at mangangalit ang mga ngipin. Between heaven and hell yun, bro. Ano yung heaven? Tapos, yun yung pananampalataya na pwede nating tularan or dalisay. Kagaya sa isang Romano. Sige. May tanong pa ako, bro. Mayroon siyang ilang disipulo si Jesus Christ? 12, bro. 12. Yes, bro. Sino lang ang namatay ng natural na hindi pinatay? Siguro nakikita ko si St. John, I think. St. John yan Pero ang Catholic bro, may dalawang tradisyon. Yung isang tradition natin about St. John, si St. John na martyr. According sa mga Eastern Catholic. Hindi daw siya. Hindi, may dalawa tayong tradition. Sa Eastern Catholics na makakasama natin, sa tradisyon nila si St. John namatay. Pero sa atin, as a Latin rite, no, along with the other rites, no,
hindi namatay si St. John. Namatay siya Tapos, sa... Pero actually, martyr, para sa akin, parang may dugo siya ng isang martyr eh. Kasi... Pagpatuloy ko lang. sige, tol. I'm sorry, ako ikakat ko kayo. Sa lahat ng disipulo niya, so sa 12, namatay yung 11 sa pinakamasakit na paraan. Yung isa, sinunog, isa binalatan, which is na dahil sa paniniwala nila, hindi naman tagumpay ang iba kasi pero ang tagal. Kahit si Juan Bautista na nagbaptismo kay Jesus, pinugutan siya ng ulo. Sino o kung anong lahi ang gumawa sa kanya nun? Para kasing racist tayo niyan. Dahil hindi alam ko, ang kasalanan lang nila is just to spread the word Jesus. Brother Kyle, una, hindi lahat Romano nagpapatay sa mga disipulo. Yun nga gusto kong kasi Pangalawa, alam niyo bro, kung pupunta ka sa history nila. Gusto kong gusto kong makuha ng knowledge mula sa inyo kung bakit kasi when I was in Saudi Arabia, yun ang ginagamit nila. Aalamin nila muna kung sino ang pumatay. Kaya ito na nga, explain natin. Sige. Yun lang ang gusto kong makakuha ng knowledge ngayon para at least kahit paano may sasabihin ako sa kanila. Una, hindi mga Romano lang ang nagpapatay sa mga disipulo. Sa iba't ibang bansa sila namatay. For example, si Marcos, si St. Mark, namatay yan sa Egypt. Although hindi siya kasama sa 12 disciples, pero disciple pa rin siya ni Jesus. Bakit? Kasi sabi ni Kristo, gawin yung disipulo ko lahat ng mga bansa. So, once na naging tagasunod ka ni Kristo, automatically disciple ka. Although hindi siya chosen as part of the 12 disciples. Pero disipulo pa rin ni Kristo yun. So, si Marcos namatay sa Egypto. O sa Egypt. Ngayon, yung iba naman, I think, hindi ako nagkakamali. Yung iba namatay sa sa India. No? So, iba-ibang mga bansa, different countries. So, sa makatuwid, pinatay sila dahil sa laganap ng salita ni Jesus Christ. Yes, bro. Alam mo bro, sa totoo lang bro, pag tinignan mo yung history, kahit hindi ka nangangaral bro, sabihin mo lang Kristiyano ka, papatayin ka. Kasi dati, makinig ka bro may mga kumakalat na mga maling balita laban sa Catholic. Una, sinasabihan silang mga ateista. Alam mo yung ateista, hindi naniniwala sa Diyos. Bakit? Hindi sila sumasama sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga, especially mga Romano. So tinatawag silang ateista. Pero hindi sila ateista. Sinasabi nila, makinig ka muna bro para matapos ako. Sinasabi nila na sumasamba kami sa dakilang Diyos. Pangalawa, pinagbibintangan din silang mga cannibalistic. Bakit bro? Yung Catholic kasi bro, pag nagmimisa yan, ang paniniwala nila sa misa, literal na katawan ni Kristo yung kinakain nila, hindi figurative or symbolical na tinapay. Kaya napapagkamalan silang mga cannibal. At kung ano-ano pang mga bintang ang binibintang sa kanila. Ngayon, hindi mo kailangang mangaral bro. Sabihin mo lang na Kristiyano ka, papatayin ka na nila. Kahit hindi ka nangangaral, papatayin ka talaga niyan. Which is dun nga yung just apologies, yung first and second apology. Sino ba yun? Uncle Bench? Nalimutan ko yung name. Sino, Uncle? Yung may first and second apologies about diyan sa pagpapatigil ng pagpapatay sa kanila. Check ko saglit. Ano yun? Si Justin Martyr. Yung may nakausap siyang matandang lalaki. Kaya siya naging Kristiyano or naging Catholic. Tapos sumusulat na siya ngayon, pinagtatanggol niya sa Roman Emperor. Alam ko si Justin Martyr yan, Uncle Hindi ako nagkakamali.
Yung first, second apology, Justin Martyr ba yun? Uncle Nash, yun Oo, ba yun? yata. Justin Martyr. Yan, sumusulat siya, nabigyan sila ng tamang paghatol. Kasi ang nangyayari dyan, tol, kahit hindi nangangaral malaman lang na Kristiyano ka, hindi ka naimbestigahan yan, tol, papatayin ka na kagad yan. Ang nangyari talaga niyan, tol, grabe yung impluwensya ng demonyo nun na gustong pigilan talaga yung paglaganap ng Kristyanismo. Ganun talaga yung nangyayari dyan. Kilala mo si Saint Ignatius? Ito lang may... Si Ignacio, yung Ignatius. Ito lang may ambag. Teka lang, bro. Kasi, yung galit na galit yung mga protestante kay Ignatius, di ba? Dahil siya yung pinaka-earliest na na-recover na may salitang Catholic Church, patungkol sa Catholic Church. Siya rin, bro, pinatay din, bro. Makinig ka muna, bro, para matapos na ako. Saglit lang. Para matapos ako, bro. Para matapos na ako. Saglit lang. Sa mga hindi nakakaalam, sa katekismo ng Katoliko, kung babasihan nyo ang Biblia, hanggang doon lang yung mababasa nyo. Sa Catholicism ng Katoliko, mas malalim pa doon. Kasi may mga aklat doon na hindi talaga pinablish, na ang sumusunod lang noon is yung mga pari na kung saan kailangan mong bago mo mabasa yung aklat na yun, kailangan dumaan ka sa ordinahan ka, mga ganun. Kasi may mga aklat na hindi pwede i-public. Anong aklat? Public. Marami. Bigyan mo nga ako ng sample, bro. Hindi sabi niya, Uncle, yung nasa archive siguro. Baka naman yun nasa archives, bro. Kasi, bro, makinig ka, bro, Ako, bro, mahilig ako magbasa ng aklat. Ito hindi sa negative way about Catholic. Hindi, sinasabi ko lang sa'yo, bro, mahilig ako magbasa ng aklat, kaya curious ako, ano yung hindi ipinublish ng Catholic? Kahit yung kapatid ko na Hindi, ano yung aklat, ano yung title ng book na hindi nila pinapublish para alam, kasi na-curious ako bigla Hindi nga niya, kahit niya ako, kapatid niya ako, hindi niya ako sinabihan, pare siya. Ano yung aklat? Kaya nga sabi ko, kahit ako kapatid niya, sabi ko, anong aklat yung hindi nyo, na kayo lang ang kayang bumasa, na kayo lang ang nakakabasa. Baka sa Vatican Archives, tol? Actually, pwede kang bumasa doon, basta meron kang permiso or kailangan talaga yun sa pag-aaral mo. Kunyari, historian ka. Papapasukin ka naman doon. Kumbaga, hindi naman yun, makinig ka lang muna, bro. Hindi naman doon sinasabi na lihim yun. Ang preservation talaga yung punto ng church doon. Preservation. Gusto talagang i-preserve kasi napakahalaga ng mga aklat na yun. Pero hindi siya tinatago totally na parang pag nabasa mo yun, parang may malalaman kang kakaiba, biglang iisipin mo na yung Catholic masama. Wala namang ganun doon. Kapag napanood mo yung panoorin mo yung kay Dan Brown, wait lang, brother Kyle. Pag pinanood mo yung kay Dan Brown, yung Vatican Archives, yun yung secret archives. Nasasabi secret. Kasi secret, tama yung sinasabi ni Uncle Boy na ano yan, preservation. Preservation yan, bro. Kasi yung archives na yan, marami dyan na mga nakasulat na hindi pa maintindihan ng mga tao. Pero hindi siya pinagbabawal. Actually, pinapasok na yan, bro. In-open na siya sa mga scholars. Naka-open na siya sa mga scholars. Kaso, kaya lang wala kayo naririnig coming from the scholars na ito yung nangyari. Kasi wala kasing ang mga scholars, hindi yan nagbibigay ng mga premature conclusions. Bago yan maghayag sa public, they make sure na pulido yung ihahayag nila. Either ka mang scholar ka, Protestant ka man o Catholic scholar ka man. They make sure na well-polished yung yung argument. Bro, naka-public na yan, basta pinipili lang. Preservation yung habol doon, hindi parang pag nabasa mo yun, parang mag-iiba yung tingin mo. Kasi ganun yung kumalat na chismis, bro. Ang kumalat na chismis, maraming tinatago. Saglit lang, bro, para matapos ako. Maraming tinatagong lihim yung Catholic sa Vatican Archives. Tinatago nila mga sekreto nila doon, yung mga skandal nila doon. Fake news yun.
Tika lang, hindi yun ang ibig ko sabihin. Ngayon bro, Lumalayo. nawala na yung in-explain ko kanina about kay Justin Martyr. O yung just yung Tika lang, first tika lang, and ito second apology of ito. Ang layo na kasi ng pinunta mo, napunta ka Vatican Archives eh. Sige lang Kayong Tol, sige pagbigyan pa kita. Sabi ko lang is ganito. Inupin ba ng Katolik natin kung paano magpalayas ng demonyo, di ba? Wala. Naka-open niya man siya bro, meron na. Hindi mo ba yung alam na merong sila padre Meron. Ano pa nun? Ano tawag doon? Meron. Anong tawag May doon? mga Meron exorcist na. book tayo, bro. May mga exorcist Kailangan. books na. Meron, Uncle. Oh. Meron din ako dito, exorcist books. Kaso, yan hindi inaalaw kapag hindi ka priest. Oh, magkamali ka dyan eh. May pagkakataon naman na Yun ang sinasabi ko. may pagkakataon naman na inalaw yan sa mga layman. Kaso, kailangan talaga ordain ka. Yun ang sinabi ko. Ordain Kailangan, may mga libro sila doon. May mga aklat sila na hindi nila pwedeng. Yes, Kasi yes, tama ka naman. Yun. Kasi ba gamitin ng mga kagaya ng mga albularyo nagpapakita dito sa Pilipinas. Basa-basahin nila yun dyan. Mamaya, sanibang pa sila dyan. Imbis na magpalaya sila ng demonyo, sila pasapian eh. Kasi delegado yan, di ba? Oh, yun. Pero yun nga, gusto ko lang isabihin na yung mga sinaunang Kristiyano, kaya sila pinagpapapatay, hindi dahil lang nangangaral sila ng Word of God kagaya ng ganun, hindi. Sabihin mo lang na Kristiyano ka, patayin ka kagad doon, tol. Yun nga yung sinasabi ni, yung first apology ni, si Uncle Mel pala nandiyan, no? Tapos, maganda. May narinig ako kanina. Sabi niya, hindi raw inano na yung pagpapalayas ng demonyo. Unang-una, ang authority ng pagpapalayas ng demonyo sa simbahang Katoliko lang yan binigay ni Kristo, lalo-lalo na sa mga apostol. Wala yan sa iba. Only the church given the authority of Christ to expel the demons. Nasa Biblia yan, sabi niya sa mga apostol, pumayo kayo, pagalingin niyo ang may sakit, alayasin niyo ang mga demonyo, yung mga inaanihan. Kausap niya mga apostol, hindi mga pastor. Kaya nasa simbahang Katoliko ang may authority na mag-expel at mag-cast out ng demons. Kaya mali yung sinasabi mo, brother. Yun nga sinasabi ko. May mga mababasa tayo na verbal yan sa Bible na hindi mo ma-access sa totoo kung ano yung ibig sabihin. Kasi yung mga ordain lang na mga tao, na mga pare. Tama naman. Na pare lang talaga dyan. Even ang sandali, excuse me, even ang mga layman, pwede, ang tawag doon ay deliverance. Deliverance. Even tama ang sila. layman. Yes. May deliverance ministry. Si Bro Wendell ang Talibong ba simbahan. ganyan? Yes. Wendell Talibong. Kahit ikaw, Boy Letra, kahit ikaw, Uncle Nas, once na ikaw ay naging kasapi ng deliverance ministry, you have an authority to expel demons. But, during the time na malakas yung demons, need na ng exorcism, tatawag ka na ng legit na exorcist priest. Kasi kung hindi na kaya ng deliverance na layman, you need to go to the exorcist priest. Ganun pala yun. Ganun po. Yung Uncle Yes. ganito, no? Yung Kaya mali yung sinasabi niya. Yung conjuring. Oo, hanggang yung the last sa rite, maganda yun. Di ba? Actually, conjuring, yung mag-asawa doon, mga layman yan, mga Catholic. Hindi naman pare yun eh. Layman They yan sila. people lang yun. Oo. So, Wala kasi yung alam dyan sa exorcist. Oo. Unang-una, Ganyan sila pero Uncle Mel, ang nakakatuwa lang, sa Katoliko, nagpapalis tayo ng masamang espiritu. Pero doon sa kabilang kulto, sa INC, hindi nakakapagpalis ng masamang espiritu. Pinaalis Wala. nanay, Kaibigan tsaka nila kapatid. yun. Ayun lang. Pero yun guys, no, isipin nyo yung balik tayo sa mga namamartir dati. Hindi talaga yan totally nangangaral ka, tapos nangangaral ka ng salita ng Diyos, tapos papatayin ka, na parang feeling mga born again na nangangaral sa kalsada. Hindi yan ganon. Malaman lang nila Kristiyano ka, papatayin ka talaga dyan. Kaya mo sa hindi. Ngayon, para hindi ka patayin, mag-alay ka ng insenso sa Diyos-Diyosa nila. Pag mag-alay ka, hindi ka napapatayin, pero hindi ka na Kristiyano. Balik pag hanggang ngayon ba,
Hanggang ngayon ba? Ganun pa rin? Hindi na siguro kasi meron Hindi, na tayo yun lang. Siyempre, hindi kasi pinagbabalik tanaw natin yung mga, siyempre, yung Ay, mga oo, namuhay okay. na yan. Oo, kasi, tinan mo, sila yung seeds of the martyrs. Yung seeds of the Biro mo? martyrs, matitikas yan. Kasi, Biro mo, hindi. sige, Uncle Mel. Sorry. May nakikita ko sa history kasi gumagawa sila, sorry Brad, pasensya, totoo yung sinasabi mo kasi nakikita ko sa history na nagkakaroon sila ng about yung mga gano na may meeting sila about sa ganyan, nasa ilalim ng lupa, nasa ilalim ng cave kasi nga bawal yan dati kasi talagang papatayin ka. May kumalat kasing chismis noon, pinagbibintangan silang mga ateista kasi yung mga ateista nga naman, walang morality. So pinagbibintangan silang ateista dahil hindi nga sila naikiisa sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pangalawa, napagbibintangan silang mga cannibalism. Kasi tuwing nagpupulong sila, laging sinasabi katawan ni Kristo, dugo ni Kristo. Ganon, tas kakainin nila. Ano pa yung isa pang napapagbintangan? Incest. Alam mo yung incest? Pinagbibintangan yung mga Kristiyano na nagtatalik magkakapatid or merong relation yung magkakapatid. Bakit? Ang tawagan nila, brother and sister. Nagbabatihan sila ng banal na halik. Pinagbibintangan sila ng incest, ateista, at kanibalismo. Which is yung reflection na yan sa Catholic lahat yan. Kami lang naman yung kumikilalang tunay na... Kasi pag tinanong mo, ano ba ginagawa nyo? Kinakain nyo, tinapay lang. Hindi, katawan ni Kristo at dugo ni Kristo, literal na Kristo kinakain namin. Napapagbintangan talaga silang cannibalism. Kung mga born again dati, di pagbintangan kasi tanongin mo, ano ba kinakain nyo? Tinapay lang yung blood. Gaganon lang yan. Symbolical lang yan. So mga Katoliko talaga yung mga unang martir noon. Ngayon, Dadagdagan ko, Uncle Boy. sige, Uncle, patagdagan mo na, Uncle. Unang-una, during that time, si Emperador Nero, anti-Christian yan. Kaya nga yung ginamit ng mga anti-Catholic, yung revelation, yung tatatakan, no? Tatatakan sa kanang kamay at sa noo, ginagamit nila na sa Katoliko o Katuparan nun. Unang-una, yung tinasabing pantatak na ginagamit na ganon, yun yung tatak ni Nero, sa Greek tinatawag yung karagma. Kapag wala kang tatak na karagma na kay Nero galing, kahit na ikaw ay hindi magsalitang Kristiyano at nakita sa katawan mo na wala kang karagma and understood na ikaw ay isang Kristiyano, papatayin ka na talaga gaya na sinasabi ni Uncle Boy na may karagma noon, no? Hindi yun sign of the cross, kundi tatak yun ni Nero na kapag meron kang tatak ni Nero, malaya kang makabibili ng anumang bibilin mo. Pero kung wala kang tatak na karagma, hindi ka makakabili, papatayin ka, papakain ka sa leon, isusunogin ka. So Mel, sa makatuwid, nangyari na yon noong panahon. Oo, during that time, ni panahon ni Emperador Nero, no 64 to 68 AD, sa panahon Alam mo ba na, ng mga... sinusulong ng ibang sekta na darating yung mga panahon na kung wala kang tatak na ganyan, either 666 sa tapos loob. na yun. Tapos na yun. Sinasabi ko nga Oo. Kaya yung sinasabi nila na yung 666 daw, yes. Pakisa na naman yung live natin. Papasok na ako sa work. Dito na ako sa work. Andiyan ka na ba sa work, Tol? Andiyan ka na pala? Naku. Uy, nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako kasi. Sino ba pwede sumala ng live? Sayang, dami natin audience. Ako magla-live, Papalo kita, ha? Uncle Nas, ako magla-live. Matagal ako Guys, guys, sundan niyo si Uncle Mel. Pakifollow si Uncle Mel, guys. Sige, magla-live ako, magla-live. Sige, okay. Magla-live ako ngayon. Salamat, guys. Salamat. Thank you.